Yun, what's up mga kagaston? So, sa araw na to, pag-uusapan natin yung balancer ng ating Raider 150 Fi. Paano nasisira to at ano yung mga dapat palitan kapag nasira. So, see you! So, ayan mga kagaston, medyo marumi pa rin yung motor natin, hindi pa tayo naglinis. Yung balancer natin, dito natin makikita sa loob nito kapag binuksan. Tapos, share ko lang kung paano maiwasan na hindi masira yung ating balancer. Para maiwasan na dito masira, iwasan mo ring mag power shift. Paano masabi? Tinatanong ko nga, nagdodroga ka ba? Idaragtas niya ako para masigurado niya. Ano yung power shift? Ito yung kapag kumakambyo ka para ka nangangarera. Yung hindi ka nagbibitaw ng RPM tapos clutch ka lang. Yun yung tinatawag na power shift. Doon nasisira yung ating balancer. Sa nagmumula yung pagkasira ng ating balancer? Una, nasisira yung ito yung mga kasama sa ating balancer. Ito yung balancer spring. Tapos balancer damper, ayan. Ayan yung balancer damper. Ito kapag yung balancer damper natin is nabasag or nasira na siya, doon na magsisimulang masira na rin yung ating doon mo maririnig na iingay na yung ating balancer. Malalaman mo na may sira na yung balancer mo kapag medyo nagkaroon na ng vibrate yung motor mo or malakas yung vibrate na dati wala namang vibrate yung ating motor, lalo na yung makina. Diyan mo mararamdaman na yung balancer damper is may tama or basag. Pati yung ating mga balancer spring, diyan nagsisimula yan. Nagready lang ako ng aking mga pyesa na ganito kasi nga nagbebenta rin ako ng mga accessories tsaka pyesa. Tsaka yung ating motor is 37,000 odo na siya. Kaya naka-ready na to. So kapag umabot na ako ng 40,000 odo mileage, doon ako magpapalit nito kasi kahit wala pa ako nararamdaman sa motor ko or hindi pa siya ganun, hindi siya maingay, kailangan mo rin kasi siyang palitan kasi yun yung tinatawag nating maintenance. Kasi katagalan na pupudpud din tong mga to kahit na hindi ka mahilig mag power shift. Ayan, madalas kapag nagpa power shift ka, ito yung mga nasisira. Yan, mga to. Ito, yung balancer damper. At saka tong balancer spring, yan. Nasisira yung mga yan. Ngayon, kapag nasira itong dalawang to at di mo naagapan, masisira na yung buong balancer, yung mismong balancer niya. Ngayon, kapag nasira yon, maraming pwedeng maapektuhan sa loob. Tapos, ito rin, pinapalitan din to. Ito, yung tinatawag nating wave washer. Nasa likod ito ng ating balancer. Ito, pinapalitan din to kasi napupudpud din to. Tapos, nagiging issue rin ito, napuputol. Marami nga ako nakita sa Facebook din na naputulan nito. Yung iba, okay yung balancer damper, balancer spring. Pero yung ganito naputol. So, kapag naputol to, magkakaroon din ng tama yung balancer mo. Kasi maririnig mo lalo yung ingay no na kapag pinandar mo yung motor, parang nagkikiskis ang bakal sa loob. Yan. Ayan yung mga nasisira. Kapag nasira itong mga to at di mo naagapan, masisira ng todo yung balancer mo. At hindi lang yun, marami siyang sisirain sa loob. May napanood kasi ako sa Facebook or sa YouTube yata yun na 6,500 mileage yung ano niya, FI niya, pero may naramdaman na siyang maingay pero di niya agad dinagapan. Nung pala yung mga ganto niya nabasag na, nalusaw na tong mga to, yung mga balancer damper na to. Tapos eto yung wave washer niya na to nadurog na rin, naputol-putol na rin yung wave washer na to. Kaya ang nangyari, nasira yung mismong crankshell niya. Kasi kumbaga nag-lock yung yung mismong balancer. Nagkaroon din siya ng bengkong. So kapag may naramdaman ka ng
hindi maganda sa motor mo, mas maganda i-check mo na. Kasi kapag hindi mo chinek, mas malaki yung gastos na mangyayari. Etong mga to, kapag binili mo set, kasama yung wave washer, balancer spring, balancer damper, tapos yung gasket, tsaka yung water pump oil seal, alam ko maabot siya ng 2,000 or 2,100 ganyan. Pero ako binili ko to separate kasi kumbaga nire-ready ko lang. Naka-ready na rin yung yun nga yung kung napanood yung vlog ko kahapon, yung return spring. Yan, naka-ready lang kumbaga para at least pag if in case na may ayusin ako sa motor ko or ano, hindi na ako mahirapan maghanap ng pyesa. Kumbaga dapat may naka-ready ka lagi. Advance ako mag-isip. So, para maiwasan nga yung masiraan ka ng balancer or masira agad yung balancer mo, dapat tamang pag-ship lang. Tamang pagkambyo lang. Sabi nga nung nagtanong sa akin, dapat ba kapag nagkambyo ka parang pagkakambyo ng tricycle driver? Yung sobrang mahinahon. Ako, yun, 37K yung odo ko pero tahimik pa yung makina ko. Hindi mo pa maririnig yung balancer na maingay. Tsaka wala pa siyang lagitek. Ngayon, kaya nag-ready lang ako nito. Pag umabot ng 40,000, siyempre, napuputput tong wave washer. Siyempre, kapag nagbukas ako, para minsanan. Ayan. Yun, iwasan lang natin mag-power shift. Siyempre, wag din pabara-bara sa paggamit ng motor. Nasa paggamit din kasi ng motor yan eh. Para maiwasan natin na may masira. At saka yung tamang maintenance lang din sa pag-change oil. Kasi, kahit tama rin yung pag-change oil mo, kung di ka naman maingat sa pagdadrive or bara-bara ka sa pagdadrive, lalo na sa pag-shift, yun, unang tatamaan talaga yung balancer mo. Yung iba, 12,000 pa lang, nasisira na yung balancer. Kaya, kahit gaano pa katibay yung motor, or kahit anong brand pa yan, kung ikaw mismo hindi ka maayos gumamit, or di ka marunong mag-maintenance, masisira at masisira yan. So, ayan. Ayan lang yung mga item na kailangan naka-ready ka na. Kasi mura lang naman to. At least, if in case na masiraan ka, di ka na mahirapang bumili. Kasi kapag nasiraan ka tapos wala kang available na hawak nito, siyempre mahirapan kang makabili o order ka pa yan sa online. So, sana may na-share ako mga kagaston. Salamat sa panonood. See you sa next vlog. God bless.